Napuno nga ng emosyon na ang plenaryo ng Senado kahapon at nakapukaw din ng pansin ang naging pahayag ni Senator Pia Cayetano at Senator Lauren Legarda kaugnay ng nangyaring putukan noong nakaraang linggo at ang epekto nito sa mga miyembro ng Senado. Lumabas din sa social media ang ilang mensahe ng mga senador na nangamusta at nagpaalala sa kanilang mga kasamahan na mag-ingat matapos ang insidente. Para pag-usapan yan at ang iba pang maiinit na issue sa mataas na kapulungan, magkakausap natin Senator Erwin Tulfo. Magandang tanghali po sa inyo, Sen. Erwin. Salamat po sa oras. Alright, babalikan po natin maya-maya si Senator Erwin Tulfo. Ayusin lamang natin ang ating linya ng komunikasyon sa kanya. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang bawat bayan makikinabang event sa Obando, Bulacan. Dito, umamin ng Pangulo na napag-iwanan ang sektor ng edukasyon sa bansa. Magbabalita si Julie Baiza. Julie? Cheryl, idinaig ni Pangulong Bongbong Marcos na ilang taon nang napabayaan ang sektor ng edukasyon sa bansa kasabay nga ng pagharap niya sa Presidential Scholars sa Obando, Bulacan. Nasa Bulacan ang Pangulo kaninang umaga para sa Bawat Bayan Makikinabang event. Programa yan na namamahagi ng tigda 200,000 piso sa bawat barangay. 100,000 piso dyan ang ibinibigay para sa 5 presidential scholars. Sa pagharap sa kanila sa Obando Central School, umamin ng Pangulo na napag-iwanan at hindi nabigyan ng atensyon ang sektor ng edukasyon sa bansa. Kaya puspusan daw ang pag-asikaso ng administrasyon ngayon. Kung maaalala, bago si DepEd Secretary Sani Angara ay unang pinamunuan ni Vice President Sara Duterte ang ahensya. Samantala, mahigpit naman ang bili ni PBBM sa mga scholar, lalo't malaki raw ang maitutulong na edukasyon, hindi lang sa kani-kanilang pamilya kundi sa komunidad. Bukod dito, humarap din si PBBM sa mga benepisyaryo ng tigsa 10 kilong bigas. Nangako rin siya na lalakihan pa ang ipamamahaging pondo sa mga LGU kung makikitang maganda ang naging implementasyon at paglalatag ng proyekto ng mga lokal na pamahalaan. Cheryl, isa din ang Obando sa mga lubhang naapektuhan ng nasunog na Navota Sanitary Landfill. Kaya nangako si Pangulong Bongbong Marcos sa mga residente na mahigpit na nila yung babantayan para sa kapakanan at kalusugan ng lahat. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.